Okay. Kayo po ba ay masaya ngayong umaga? At ang dakilang tanong, kayo po ba ay naligo na? Opo. Sige po, tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay umawi. Maraming salamat sa Panginoon na kahit tumabagyo ay masaya pa rin. Okay, kantayin po natin song number 163, I Know Who Holds Tomorrow. Yeah? All right. Okay, on the first verse, ready, sing. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine. Skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand. But I know what's tomorrow, and I know who holds my hand. First Christmas ang po natin. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every bird is getting lighter, every cloud is silver sky. There the sun is always shining. There's no tear within the eye. At the ending of the rainbow, where the fountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know tomorrow, and I know who holds my hand. Last verse. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be true of flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Okay, buksan po natin ang ating Bible. 2 Kings. 2 Kings chapter 7. Okay, basahin po natin verse number 1 and verse number 2. Yan na po kayo. Okay, basahin po natin verse 1. Ready? Read. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Then the Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but thou shalt not eat thereof. Tayo po ay manalangin naman naming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa katapatan nyo na nararanasan po namin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami nga po ay makapag-aral at makapagbulay-bulay ng inyong akong salita.
At hiling ko po, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos sa aming kalagitnaan, patatagin niyo po ang aming pananampalataya sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming pong pag-aaral at pakikinig ng inyong pong salita. Maraming salamat po, Panginoon, na lagi niyo po kami ginagabayan at lagi niyo po kami itinatama, Panginoon, sa pamamagitan nga po ng iyong salita. At kailangan pong maitaas, gamitin niyo lamang po, Panginoon, patawad po sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ito po ang aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, makaupo na po. Okay, ang atin pong pagtutuunan ng pansin dyan ay sinabi ni Elisha doon sa isang namumuno doon na tao ng hari. Ang sabi niya, and he said, behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. Sa Tagalog, sabi niya, makikita mo, masasaksihan mo, pero hindi ka makakain. Kayo, nakain na kayo kanina, di ba? Kasi as a background, itong pinanggalingan ito ng sinabi ni Elisha, dito po sa Samaria, nagkaroon po ng taggutom. So, ibig sabihin, talagang tagtuyot doon sa panahon na yun, walang makain. Pero nag-prophesy ang Panginoon at merong salita ang Panginoon sa kanila. Dun sa verse 1 sabi niya, then Elisha said, hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord. Sabi ng Panginoon, ito, tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Again, walang dito, tagtuyot, ibig sabihin, wala ka rin mabibili at wala ka rin mabebenta na kahit ano, na pagkain. Pero may dumating sa kanila na salita ng Diyos na sabi niya, bukas meron dyan magbebentahan dun sa gate ng Samaria. So, pambihira, no? Tapos, sinagot siya nitong isa sa nitong pinagkakatiwalaan ng hari. Sa verse number 2, sabi niya, then a Lord on whose hand the king leaned answered the man of God. Ibig sabihin, siya yung pinagkakatiwalaan ng hari. And said, behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? Sabi, mangyayari kaya talaga yan? Mangyayari kaya ito? So itong lalaking ito ay nag-express ng kanyang pagdududa doon sa narinig niyang salita ng Diyos. No. Kaya nga ang sabi sa kanya ni Elisha, behold, thou shalt see it with thine eyes, but thou shalt not eat thereof. Isipin mo yun. Dahil sa kanyang pagdududa, sabi ni Elisha, makikita mo, mangyayari yan. Pero hindi ka makakakain. Inggit ka. Tama? Tingnan niyo ho. Actually, sa totoo lang, kadalasan, ganyan naman kasi talaga ang natural na reaksyon ng tao kapag hindi ka naman talaga naniniwala sa Panginoon. That's true. That's true. Alam mo ng taggutom, paano tayo magkakaroon ng bentahan? Eh wala nga. Tapos, di ba ang sitwasyon nga ngayon, tuyot na tuyot, tapos bukas magkakaroon? Ano yun? Di ba napaka-imposible? Kung tayo man ay magtatanim, kailan pa yung tutubo? Tama? Pero tingnan niyo, because of his unbelief, sabi ni Elisha sa kanya, makikita mo lang, pero hindi matitikman, hindi ka makakakain. Lugi talaga pag hindi naniniwala sa Panginoon. At alam po natin yung istorya, ang ginamit dito ng Panginoon ay yung 4 lepers. Paano ba nagkaroon ng ganong paano ba na nagkaroon ng provision na yun ng Panginoon doon sa bayan ng Samaria? Kasi nga yung 4 na lepers, di ba? Doon sila sa labas, dahil nga tagutong wala silang makain. Gusto nila kumanap na lang ng pagkain. Sabi nila, punta na lang tayo doon sa kampo ng Assyria.
Kaysa naman uupo tayo dito hanggang mamatay. Eh di doon na nga lang tayo. At least may chance ka pa na mabuhay. Sabi nila kung kami ay ise-save, hindi kami papatayin ng Assyria, mapapakain nila kami. Pero kung papatayin nila kami, okay lang din. Kasi mamamatay din naman eh. Tama? Basta kung mamamatay. Eh kung nakaupo rin naman kami dito, mamamatay din kami. Mabuti na yung may ginawa kaming paraan o meron kaming tinignan na opportunity. Yeah. Kaya nga lumakad sila papunta dun sa kampo ng Assyria. At itong mga Assyrian armies, nag-alisan. Bakit? Kasi nakarinig sila ng chariots. Nakala nila nag-hire ang Israel kasi ang kalaban nila dito yung Israel eh. Hinire nila yung Hittites tsaka yung Egyptians para pagtulungan yung Assyria. Kaya nga natakot itong mga to at nagtakbuhan. Iniwan nila yung kanilang mga kagamitan. Pati yung mga hayop nila, pati yung mga pagkain nila, naandun lahat. Kaya nga pagdating ng 4 lepers, jackpot! Wow! Quality. Sabi nila, pambira, tiba-tiba tayo dito. Walang tao dun sa kampo ng Assyria. O, naandun lahat nung gamit nila. Nandun lahat, pati chariots nila. At nag-enjoy sila dun sa kinakain nila. Pero naisip din nila, sabi nila, hindi maganda to. Kasi tayo nag-enjoy dito, pero yung bayan natin, nagugutom. Dapat to malaman ng hari. Kaya nga dumating yung balita doon sa hari ng Israel. At doon, nalaman nila na walang tao doon sa Assyria, sa kampo ng Assyria. Kaya nakuha nila yung mga ari-arian nila, na-spoil nila yung Assyrian camp. Kaya dito sa verse number 16, sabi doon, and the people went out and spoiled the tents of the Syrians. Syrian pala yun, di pala Syria. So a measure of fine flour was sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel, according to the word of the Lord. Kaya meron nangyaring bentahan doon sa kasi meron na silang ibebenta sa galing sa camp ng Syrians. Amen? Amen. Tingnan nyo, kasi pag sinabi naman kasi talaga ng Diyos, nangyayari yun. Kahit pa parang imposible. Kahit pa parang ngayon, imposibleng mangyari, tapos kinabukasan sinabi ng Diyos. Di ba may mga ganyan tayong sitwasyon sa buhay natin na kung minsan takot na tayo. Kasi nga malapit na yung deadline. Malapit na yung singilan, malapit ka ng makastigo. Oh. Pero alam nyo, basta sinabi ng Panginoon, kayang-kayang gawin ng Panginoon nyo. In a snap of a finger. Amen? Amen. Bakit? Kasi nga ako Diyos siya eh. Alam niya kasi yung mga sinasabi niya. Dapat yan po maintindihan natin bilang nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag ang Panginoon po nagsalita, may ibig sabihin ng Panginoon doon at kailangan maintindihan mo, kailangan makita mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kadalasan po kasi sa atin, pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng Bible, kung minsan hindi natin iniintindi at minsan ang dami pa nating tanong. Tama, parang itong Lord na to, na nagtanong siya kay Elisha, talaga bang mangyayari yan? Di ba parang pag nagbabasa tayo ng Bible, God will provide. Di ba sa atin ang dami nating agam-agam? That's right. Tama? Yeah. Talaga bang mangyayari kung provide kaya ng Diyos yun? Oh. Eh paano na yung ganito pag hindi ko ginawa to? Alam niyo yung turo ng Panginoon sa Matthew chapter 6? Kaya siya nag-conclude na take no thought for your life.
Kasi alam ng Diyos na yun ang tatakbo sa isip mo. Nung sinabi niyang, you cannot serve God and mammon, kasi nga ho, kadalasan sa tao, we are trusting mammon for our life. Yun naman talaga ang natural na buhay ng tao. Tama? Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, no man can serve two masters. No man can serve, you cannot serve God and mammon. Kaya nga nung sumunod doon, therefore, take no thought for your life. Bakit? Kasi nga, pag ikaw nagtiwala sa Diyos, maiiba na yung sistema ng buhay mo. Hindi na tungkol to sa sa kayamanan, hindi na tungkol sa pera yung buhay mo. Yeah. Na dati yun ang pinagkakatiwalaan mo. Well. Tama, naiintindihan niyo Yeah. po ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pag kayo nag-aaral ng salita ng Diyos, intindihin niyo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Tingnan niyo, alam na agad niya. Sabi niya, therefore, take no thought for your life. What? Ye shall eat, nor yet for the body what ye shall put on. For the life is more than meat, and the body is more than raiment. Yun naman kasi nga talaga tumatakbo sa isip natin eh. Yeah, that's right. Di ba pag sinabi maglilingkod ka sa Diyos, hindi ka na maglilingkod para sa kayamanan at dito ka na maglilingkod sa Panginoon, yun naman talaga tatakbo sa isip mo eh. Yeah. Tandaan nyo, He is an omniscient God. Turo ito ng Panginoong Jesus. Kasi nga kilala niya tayo. Amen. Kaya nga ganun yung conclusion niya. Bakit? Kasi nga tayo maraming tanong, maraming question. Kung paano na yung ganito? Ano nang kakainin namin? Ano nang idadamit namin? Kung maglilingkod ako sa Panginoon, paano na? Yeah. Tama ho? Di ba? Ganun naman talaga ganun naman talaga ang karaniwang isip ng tao. Ano, ilang beses ko na rin naririnig sa preaching yan. Yun naman kasi talaga. Hindi natin pwedeng pasubalian yan. Tama? Pero maraming salamat. Tandaan nyo, ang prinsipyong ito na pag sinabi ng Diyos, mangyayari kasi siya ang Diyos. Yeah. Kaya nga intindihin mo kung bakit ba sinasabi ng Panginoon. May dahilan naman siya kung bakit niya sinasabi yun. Tayo lang kasi yung yung masyadong react ng react. Kasi ang gamit nga natin yung experience natin. Ang gamit natin ay yung understanding ng sanlibutan. Di ba? Right. Kaya nga naman nagtatanong ng gano'n kasi nga ang pangunawa mo yung nakagisnan mo. Kaya tayo nagtatanong kasi yun nga ang naituro sa atin nung bata pa lamang tayo. Unawaan niyo po yun? Yeah. Pero pag ikaw anak ng Diyos, dapat iba na ang pananaw mo kasi may Diyos ka na eh. Amen. Amen? Ayan o, ang linaw-linaw ng sinabi ni Elisha. Then Elisha said, hear ye the word of the Lord. This is the word of the Lord. Anong sabi niya? Thus saith the Lord, tomorrow, about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Salita ho ito ng Diyos, hindi ito invento ni Elisha. Na hindi talaga maintindihan kung paano nga mangyayari yun. Bukas na. Bukas na talaga. Magkakabentahan. Walang nga tayo ngayon. Tama ako? Pero tingnan nyo. Ganito kasi yan. Dapat maunawaan po natin. Kasi yung ang salita ng Diyos, kung binitawan niya yan, mangyayari yan at any cost. Hindi mo man maintindihan, pero gagawin ng Diyos kung ano yung sinabi niya. Sino mag-aakala na itong 4 lepers makakaisip na pumunta doon sa kampo ng Syria? Tama? Nasa labas nga sila, hindi sila pinapansin. Talagang kahit sa logic, hindi nila maiisip yun. Hindi malalaman yun ng mga tao sa loob ng Samaria kung ano yung plano ng Diyos. Pero dahil nga binitawan ng Diyos yung kanyang salita, it will accomplish. It will be accomplished. Yeah. Kahit sino gagamitin ng Panginoon, basta pag binitawan niya yan, mangyayari yan. Naunawaan niyo po yun. Yeah.
Kaya nga hindi na naman talaga natin kinakailangan alamin kung paano mangyayari. Yeah. Alam nyo, ang kailangan lang natin gawin, mananampalataya. That's good. Amen? Amen. Alam nyo kung bakit? Kasi it is only faith ang makakapagparating sa atin doon sa mismong sinasabi ng Panginoon at may experience mo kung ano yung sinabi ng Diyos. Amen. Pag wala ka naman talagang pananampalataya, ito ang sabi ni Elisha. Sabi niya, makikita mo pero hindi mo mararanasan. Alam nyo, yan ang nangyayari ngayon sa Kristyanismo natin ngayon. Marami ang nakakaalam patungkol sa salita ng Diyos. Marami ang nakakita na totoo ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Pero sila mismo o ilan sa atin hindi mismo maranasan. That's right. That's right. Kasi ang gamit pa rin natin yung experience natin. Ang gamit pa rin natin yung understanding ng sanlibutan. Yeah. Kaya hindi mo maranasan yung miracle ng Panginoon. That's right, sir. Yeah. Kaya nga sabi ni Elisha sa kanya, makikita mo o makikita mo lang. Pero di ka makakakain. Ang di ba parang mga Kristiyano ngayon na nakakita sila ng mga taong naglilingkod sa Panginoon na enjoy. Pero sila hanggang pagtanaw lang. Yeah. Tama? Yeah. Hindi ma-experience yung sinasabi ng Panginoon na kagalakan ng paglilingkod. Yeah. Hindi ma-experience yung kapayapaan na sinasabi ng Panginoon sa salita niya. Yeah. Bakit marami ngayong Kristiyano na pero ang dami pa rin gumugulo sa isip niya? Bakit wala pa ring pahinga sa kanyang kaisipan? Bakit? Kasi nga hindi siya nananampalataya, nakikita lang niya yung sa iba pero hindi niya na-experience sa sarili niya. Yeah. Alam niyo, yan po ang nagagawa ng unbelief. Yan ang nagagawa ng doubt. Kaya nga ako, bilang mga anak ng Diyos, alam niyo, nakakalungkot lang pag sinasabi nating anak tayo ng Diyos pero hindi mo maranasan yung privileges ng anak ng Diyos. Yeah. Oo nga, sayang. Pambira, di ba? Ginawa na nga tayo ng Panginoon na peculiar people. Ibig sabihin, kakaiba ka na. Iba na ang buhay mo. Iba na dapat yung na-experience mo. Dapat nararanasan mo na yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. At yan ang tinetestify mo sa mga tao. Yeah. Pero bakit hanggang ngayon, hindi natin ma-experience? Alam niyo kung bakit? Kasi kulang nga ako sa pananampalataya. Right. Yeah. Kaya nga, alam nyo, dapat maunawaan talaga natin yung magkaroon tayo ng tamang, o yung totoong pananampalataya talaga. Kasi totoo yun yung naging preaching ni Pastor Mel June, may babaguhin talaga sa yung pag naniwala ka. Right. That's right. Pag may pananampalataya ka talaga, ibang-iba ang mangyayari sa buhay mo. Yeah. Talagang babaguhin yan. Babaguhin yung sistema mo. Babaguhin yung pananaw mo, babaguhin yung affection mo. That's right. At higit sa lahat, makikita sa buhay mo, iba na yung kinikilos mo. Amen. Amen? Yeah. Bakit? Kasi nga may pananampalataya. At maraming salamat sa Panginoon na yung salita niya kahit kailan, hindi pumapalya. Amen? Yeah. Kasi pag yan ay binitawan talaga ng Panginoon, it will happen at any cost. Kaya nga, alam nyo, kung ikaw ay mananampalataya, mapalad ka kung totoong mananampalataya ka. Amen. No. Di ba? Kaya nga ang mananampalataya, masaya palagi yan Yeah. Kahit sa gitna ng problema o pagsubok. O diba sabi ng Bible, diba, count it all joy when you fall into diverse temptation. Kung yun ang pinaniwalaan mo, edi magdala ka kahit sinusubok ka ng Panginoon. Hindi ikaw yung nagre-reklamo. Bakit? Kasi nga, may pananampalataya ka sa salita ng Diyos that you should count it all joy. Because it is again the opportunity to grow. It is again the opportunity to be taught by God. Pag nalampasan mo yung pagsubok na yun, edi nakita mo na may binago sa iyo ang Panginoon.
Kaya nga magiging masaya ka sa kahit anong sitwasyon na dalahin ka ng Panginoon because of faith. Amen? Amen. At yan po ang nagagawa ng unbelief. Hindi mo ma-experience yung sinasabi ng Panginoon hanggang panood ka na lang. Pero sana hindi natin maranasan yan bilang mga anak ng Diyos. Kasi kaya nga mo tayo naging anak ng Diyos eh. Kasi gusto ng Panginoon ibuhos lahat ng pagpapala niya sa atin. Anak niya tayo eh. Kaya lang hinihingi ng Panginoon is your faith. Anong babaguhin mo sa pananaw mo? Amen? Ano ang magiging takbo ng isip natin? Alam niyo dapat yan ang umiiral na sa isipan natin yung salita ng Diyos. Amen? Bakit mo gagawin ng isang bagay? Bakit ka naandyan? Kasi ito na ang sabi ng Panginoon. Hindi mo na ako pwedeng alisin dito. Yung salita mo, hindi ko na yan para pakinggan. Salita mo lang naman yan eh. Right. Mas naniniwala ako sa salita ng Diyos. Amen. Kasi dito ko mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. At pangalawa, ibig sabihin nung sinabi ni Elisha na, and he said, behold, thou shalt see with thine eyes, but thou shalt not eat thereof. Hindi siya nakakain. Bakit? Ano kasing nangyari sa kanya? Sa verse number 70, sabi doon, and the king appointed the Lord on whose hand he leaned to have the charge of the gate. O siya yung nandun sa gate, siya yung naging tagapagbantay. Tapos anong nangyari? And the people trod upon him in the gate, and he died, as the man of God said, who spake when the king came down to him. Alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Bakit di siya nakakain? Namatay siya. Bakit? Nagka-stampede dun eh. Natapak-tapakan siya. Nandun sa gate, di ba? Oh. Kaya hindi siya nakakain. Namatay kasi siya eh. Kaya nga yung unbelief, alam niyo kung saan dinadala ng talaga ang tao? Sa kapahamakan. That's right. Yeah. Hindi lang sa hindi mo ma-experience yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi alam niyo, ang safety naman kasi talaga natin nasa kapangyarihan ng Diyos eh. Nasa salita niya. Yeah. Pero pag ikaw hiwalay sa salita ng Diyos, you already perish. Tandaan niyo yun, bakit namatay sila Eva at Adan? Diba sabi ng Panginoon, the day that you eat thereof, thou shalt surely die. Nung araw na sila ay lumabag sa kautusan ng Panginoon, hindi na nila sinunod ang Panginoon. They already died. Oo, nabuhay pa sila ng matagal na panahon pa, 900 years, tama? Pero, anong sabi ng Panginoon? They died. Alam nyo, yan naman talaga ang buhay ng tao. Pag ikaw ay hiwalay sa salita ng Diyos, you are living the life of the dead. Pwede ba yun? Oo, pwede yun. Yung nabubuhay ka na lang hindi sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga ho, ang dadalahin talaga sa atin ng paglayo natin sa salita ng Diyos, kapahamakan. Bukod sa hindi mo na na-experience yung kapangyarihan ng Panginoon, kawawa ka pa. Bakit? You're going to die. Alam niyo, bilang mga anak ng Diyos, mag-ingat po tayo pagka tayo po ay nakikipag-deal sa salita ng Diyos. Kasi marahil naririnig nga natin ang salita ng Diyos, pero ayaw naman natin gawin kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon. Bakit? Kasi nga marami pa rin tayong dahilan. Right. Marami pa rin tayong explanation na prinsipyo pa rin ng sanlibutan, hindi pa rin natin naiwan-iwan yun. Alam nyo, isang araw, darating din sa punto na ipapakita sa iyo ng Panginoon yung pinili nating salita. Yung salitang tinanggap mo, bakit naging ganyan ang buhay mo? At nakakalungkot kapag ikaw ay Kristiyano,
pero napahamak ka. Bakit? Kasi hindi ka nakinig sa salita ng Diyos. Yeah. Alam nyo, wala akong mas tataas sa salita ng Diyos. Kaya nga ho, bilang mga anak ng Diyos, mapalad po tayo kasi nga tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kasi kung hindi natin talaga ipapamuhay ang salita ng Diyos, siguro okay ngayon. Okay ngayon, oo. Masaya ka pa. Kasi meron naman talaga, kumpleto naman yung buhay. Tama? Kaya nga dun sa preaching ni Pastor kagabi, talagang yun talaga ang katotohanan. Kapag meron ka kasi lahat, hindi mo makikita talaga at hindi mo maramdaman na kailangan mo ng Diyos. Kadalasan sa meron, hindi mo naman talaga ma-experience yun eh. Kaya nga hindi makasunod totally sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, may inaasahan pa naman eh. Tama? Yeah. Pero tingnan nyo ngayong bagyo. Nagiging spiritual na naman ang mga tao. Hindi nga, bakit? Kasi nga, ang tao, nakakaintindi lang na may Diyos kapag hindi na nila mapagtiwalaan yung pinagkakatiwalaan nila. Yeah. Yeah. May pambili ka, baha, paano ka pupunta ng... di ang gagawin mo na lang, tatawag ka ngayon sa Panginoon, ingatan niyo po kami. Pero nung maayos pa ang lahat, may pera, nakakapunta ka sa gusto mong puntahan, nakakakain ka, hindi ka naman makatawag sa Panginoon. Good. Yeah. Naunawaan niyo po yun? Yeah. Kasi nga meron tayong pinagkakatiwala ng iba at hindi natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Pero pag ikaw anak ka ng Diyos, dapat talaga nasa salita ka talaga ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa Diablo? Man shall not live by bread alone. Kundi saan? But by every word. Pag sinabing every word, dapat talaga bawat salita na pupulpil natin. Naunawaan niyo po yun. Yun ang nagiging buhay natin. Yun ang ikinikilos natin. Hindi dapat baguhin natin sa pananaw natin bilang mga Kristiyano. Na ang salita ng Diyos ay parte lang ng buhay mo. Diba? Parte na ng buhay ko ang salita ng Diyos. Alam niyo, dapat baguhin natin yun. Dapat ang buhay mo mismo ay salita ng Diyos, hindi lang parte. Yeah. Kasi kung parte lang yan ng buhay mo, ibig sabihin, meron pang ibang parts. Tama? Ngayon, ano yung salitang yun na bumubuo dun sa ibang parts? Kaninong salita? Right. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Kasi yun ang ibig sabihin ng Panginoon dun sa Diablo. Nung sinabi ng man shall not live by bread alone, but by every word. Isipin mo every word that proceeded out of the mouth of God. Yun talaga ang buhay ng tao. Unawaan niyo po yun? Amen. Kaya nga ho sa atin, bilang mga anak ng Diyos, dapat ho, tingnan natin mabuti yung buhay natin. Ano ba talagang bumubuo sa atin? Ano ba talaga yung pinamumuhay natin? Meron tayong salita, oo, ng Diyos. Pero nakakalungkot kung meron pa yung halong ibang salita. Kasi kahit kailan, ang salita ng Diyos, it must be pure. Pag yan po ay nahaluan ng iba, you are not still living in the truth, but you are still living in the lie. Tama? Pag nawala po ang purity ng salita ng Diyos, lie na yun. Right. Oo nga ho, maniwala man kayo sa hindi. Kasi ang salita ng Diyos must be pure as it is. Kung ano yung mismong sinabi ng Diyos, yun dapat yun ang mangyari. Pag hinaluan mo yan ng iba, prinsipyo ng mundo at prinsipyo ng sanlibutan, tapos sasabihin natin, okay naman, di ba? Alam niyo, you're still living in a lie. Right. Naunawaan niyo po yun? Kasi pag sinabi nga ho pananampalataya, ikaw ay naniniwala sa puro salita ng Diyos. Tandaan niyo nung
nung inutusan ng Panginoon si Pedro to launch out into the deep. Di ba anong sabi ng Panginoon? Ihagis nyo yung inyong ano? Ha? Ano yun? Mga lambat, di ba? Mga lambat, kasi plural yun eh. Next yun. Pero ang ginawa ni Pedro, sabi niya, Lord, we have toiled all the night. Wala nga eh. Pero sabi niya, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Nawala yung S. Pero, sumunod pa rin. Nandun yung acting, nandun yung action ng pagsunod. Kaya lang hindi kompleto, hindi eksakto dun sa mismong salita ng Diyos. Tama? Kaya nga si Pedro, nakahuli ng isda. Nakita niya na totoo yung salita ng Diyos. Kaya lang ang nangyari, nasira. Kaya, wa pa rin. Tama? Sayang no, na-experience na sana niya yung salita ng Diyos. Kaya lang, tinanggal niya yung S. Bira S lang yung pagkakaiba. Naunawaan niyo po kung gaano ka-critical yung pagtrato dapat sa salita ng Diyos. Amen. Yung sumunod ka ng half-hearted kasi meron ka pang reservation sa ibang prinsipyo, you will not experience the power of God. That's true. Yeah. Oh, may ma-experience ka rin. Pero you will not experience the full blessing and the full power of God. Amen. Amen. Alam niyo kung bakit? Kasi ganyan ho ang Diyos natin. Dapat kilala niyo ang Diyos natin na pag nagsalita siya, ang gusto niya, yun ang mangyari. Amen. Hindi mo babaguhin natin ng magagandang idea, ng maayos na prinsipyo. Hindi na po natin kailangan i-edit ang salita ng Diyos. Ang kailangan lang po natin, ipamuhay. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang buhay ng Kristiyano, simple lang. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Basa ka lang ng Bible, makinig ka lang ng preaching. Sunod! Hindi ka na mag-iisip pa ng kung ano-ano, di ba? Hirap kaya mag-invento ng buhay. Tama? Kaya nagiging komplikado ang buhay ng mundo kasi invento nga ng invento. Maniwala man kayo sa hindi, pero yun ang katotohanan. Pero tingnan nyo, kung lahat talaga sumusunod lang sa salita ng Diyos, ano? Kung tayo nabuhay dun sa Garden of Eden, na ang ruling lang doon salita ng Diyos, walang ibang nasusunod kundi ang Panginoon. Tingnan nyo, komplikado ba ang buhay doon? Hindi. Pero what happened to this world? To this cursed world? Dahil nga invento ng pamumuhay, invento ng pamamaraan ng pamumuhay, kaya tayo naghihirap. At hindi lang naghihirap, tayo ay napapahama. Bakit? Kasi lumabas ka sa mismong salita ng Diyos. Amen? Sana unaunawaan po natin itong salita ng Diyos ngayong umaga. This is the Word of God. Kaya nga ho, ang pagtrato sa salita ng Diyos, alam nyo, yan ho dapat talaga ang panalangin natin eh. Na Panginoon, pag kayo may utos, yun magawa ko talaga, hindi dun sa pagkakaintindi ko lang, kundi dapat maintindihan ko yung mismong pinapagawa nyo. Kasi pwede ko yung masunod ayon sa pamamaraan ko. Sabi ko nga sa inyo, nung dati ginagamit ko rin ang salita ng Diyos nung nandun pa ako sa sarili ko na may mga gusto kong mangyari sa buhay ko, pero hindi yung kalooban ng Diyos. Pero ginagamit ko rin mga verses ng Bible. Kasi ang ganda ng prinsipyo eh. Pag in-apply mo yan sa business, ang ganda naman talaga ng prinsipyo eh. Tama? Pero, tandaan nyo, kaya isinulat ang salita ng Diyos, it is not meant for our will to be fulfilled. Right. Yeah. But it must be the will of God that must be fulfilled. Kaya ho, may salita ng Diyos. Amen.
Kaya kung ang tamang paggamit ng salita ng Diyos, burahin mo yung gusto mo, pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Unawaan niyo po. Maraming magagandang prinsipyo na pwede mong gamitin ayon doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Yeah. Pero alam niyo, iba yan. Pag ikaw talaga ay may pagkakakilala sa Panginoon, ang gagawin mo, di ba? Sabi nga ng Panginoon, kung susunod ka sa Kanya, deny yourself. Tama? Iwan mo lahat. Utos ba yun ng Panginoon? That's right. O baka may mas, hindi, Panginoon. Ano ka ba naman? Alam niyo, maraming ganyan kasi. Pero alam niyo, mas naniniwala pa rin ang salita ng Diyos. Kasi, na-experience ko na kung ano yung kapangyarihan ng Diyos. Na-experience ko na kung paano ako reserve ng Panginoon dahil sa salita niya. Amen? Ang ginagawa lang natin ay sumusunod sa salita ng Diyos at nararanasan mo kung sino talaga ang Diyos. Amen. Kaya nga huwag tayo maging kagaya nitong Lord na pinagkakatiwalaan ng hari na kinristo niya ang salita ng Diyos. Hindi na nga niya naranasan na pahamak pa siya. Hindi niya naman talaga mangyayari sa atin kung hindi tayo maniniwala sa salita ng Diyos. Amen. Kaya nga mapalad tayo, meron tayong salita ng Diyos. Amen. Amen? Araw-araw isipin mo, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. No! Hindi ito na yung pinagpala sa lahat ng pinagpala. Wow. Pambihira. Ang kailangan na lang natin, sundin ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Tayo po ay manalangin naman naming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa pagkakataon na nakapag-bulay-bulay po kami sa inyong salita. At nakita po namin yung mga katotohanan ng inyong salita kung bakit po ito nangyari. At salamat, Panginoon, for the principles and the word itself na ibinigay niyo po sa amin. At tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na magkaroon ng tunay na pananampalataya dahil alam po namin na ang inyong salita ay makakapangyari at edikos. Maniwala man kami o sa hindi, pero Panginoon, alam po namin na tutuparin niyo ang inyong salita. Kaya tulungan niyo po kami na bilang inyong mga anak ay magkaroon po, Panginoon, ng matibay na mananampalataya at sundin po namin ang inyong pong salita. Maraming salamat po sa pribileyo na kami nga po ay nilagay nyo dito po sa simbahan, sa tamang simbahan, Panginoon, na nagtuturo na ang katotohanan po ay ang inyong salita. Salamat po sa aming pastor na patuloy ginagamit niyo po upang kami nga po ay turuan. At hiling po namin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang magpalain, bigyan ng makalangit na karunungan upang kami nga po, Panginoon, ay maigay at mahubog, Panginoon, sa tamang pumubuhay base po sa inyong standard niya. Maraming salamat po muli. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa buong maghapon, maging sitwasyon po namin ngayon, Panginoon, na sinasalanta ng bagyo. Ingatan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak at ang mga tao, Panginoon, na naapektuhan kayo po ang magbigay ng comfort. Patawad po sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Ito po ang aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po.